of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Makapaglingkod ta uban ang presensya sa akong buhi nga Dios. Again, we are in culminating sa ato ang theme of the year. And this verse is our theme verse. No? The 2025 na ato ang theme is talks about enlarge. No? Naghisgot kini o magpahinumdum sa tua that the God whom we serve is limitless. Amen? Magpahinumdum sa tua nga ang atong Ginoo nga gialagaran is dili siya limitado. And that He is able to do things nga beyond our understanding. Amen? Nagtuo ba ka nga ang imong Ginoo nga gialagaran is kanang gamhanan and able to do things sa iyahang mga pamaagi? Amen. The God whom we serve is able. The God whom we serve is a miraculous God. No? Milagruso nga Dios ang atong gialagaran. And that reminds us as human, we are limited. No? Limitado ta. Limitado ang ato ang kapasidad, atong resources limited. Even gani ang atong panglantaw, sometimes we look up things na diha lang. No? But the Lord na atong gialagaran is He knows our future. He holds our future. Right? No? So, this theme reminds us that as human, limitado ta, but the God nga atong gialagaran is beyond. No? Ang iyang panglantaw sa tuwa beyond. Ang iyang kaayo is dako. No? Ang iyang gugma is unfailing. So, as a community, as a believer, no, this word or this verse reminds us that we also need to pray like Jabez. Amen? We also encourage to pray like him ba? Nga naay boldness, no? Naay makita nato ang humility nga in spite sa iyang sitwasyon, we know that no, as a background sa iyang name, that Jabez means pain, no? Ang name sa iyang ngalan o ang meaning sa iyang ngalan is pain, no? Siguro kabalo mo unsay mga meanings ba sa inyong name? And sometimes it mo reflect siya, no, kung unsa man ang meaning sa imong ngalan. And his mother gave him this name because his birth was a source of great sorrow. No? Sometimes parents, no, muhatag og ngalan na kanang mahinumduman jud kanina. Nga kining bataan ni grabe ginigyatag sa kuha. No? Maybe ingon ana ang sitwasyon sa pagkatao ni Jabez. No? Pain, no? Dili maayo, dili siya inspiring. Burden siya para kay Jabez. Na-search ba nato ang meaning sa atong name? No? Kabalo ba ka o sa meaning sa imong ngalan? Sa unang panahon, ang mga ginikanan, nag-base sila sa ilang mga ngalan sa almanaki. No? Kuyo kay sa mga ngalan sa unang panahon. Pero karon grabe na ngalan ron sa mga bata. Mga tagduhan na, tagtulo. No? Mga
very ano kayo, sounds kanang sa tawag ani nindot kay paminawon nga mga names. But again, ang Jabez, iyang meaning sa iyang ngalan is pain. And that, kita nato nga, even the name has a power, no? Naaday ni dakong effect sa atua kung sa kabalo ka sa imong meaning sa imong pangalan. And even in the Bible, no, often define person's expected destiny. So, Jabez was supposed to be a man of sorrow. So, ang iyang kinabuhi ba, gina-expect na nga, dili gyud maayo ang iyang life. But, yet, ingon sa first phrase sa atong gibasa nga verses sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. So, mas naagyo'y pinasahi sa iya na ay something nga makita nato nga gi-honor siya sa Ginoo, na nakita ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And that wala gud gi-consider sa Ginoo sa tong meaning sa iyang ngalan. But God sees something, no? God saw something sa kinabuhi ni Jabez, because it says in the Bible that sa tanan niya nga siblings, sa tanan niya nga mga igsoon, no? Nakita kung unsa siya nga tao nga nahimong nga maayo at ubangan sa Ginoo. His life is honorable. No? Meaning, ang iyang character, ang iyang kinaiyahan, wala nag-match kung unsa man tong meaning sa iyang ngalan. Maayo siya nga tao. No? Dili nag-match ang iyang name, ang iyang attitude sa iyang ngalan. And in that, kita nato sa kinabuhi ni Jabez nga gi-resist niya, gi-refuse niya nga kana bitaw nga meaning nga pain dili gyud mo dominate sa iyahang kinabuhi. Dili mo dictate sa iyahang ugmaon, no? Nga ang pain, ang kasakit nga nagkahulugan sa iyang ngalan dili na mo overpower sa iyahang kinabuhi, but instead, no, gi-resist na niya. And sometimes there are things nga, there are people called as names. No, na yung mga tao nga usay panganlan tag di mao. Di na to na dawakon. Amen ba? Ako pong mga anak, i-avoid po na nato nga we usually call them, no, nga lahi. Kinig yung bataa, wag hindi pulos. Sometimes mo, musulti ka anak, no? Kinig bataa, wag hindi kaalam, walay. Way, alamag. No, please avoid that. Hindi nato na hayaan na ato nang magawas na sa ato ang mga tinulungan. Because, again, there is power. The words na magawas sa atong mga baba. So sa kinabuhi ni Jabez, even though muna ang meaning sa iyang ngalan, but he refused to be kanang influence ana nga name. He refused na dili ko mo puyo ana nga name. No? He refused to dictate, no? Nga i-dictate siya ana nga pin nga mo na mo-motivate siya, no, dili wala na niya gidawat sa iyang nga kinabuhi. And the last thing na atong makita din na siya giduwag sa Ginoo, his bold request is that ingon siya, enlarge my territory. His prayer na very powerful prayer. Bold request niya that
Ingon siya din na sa mga last phrases sa verse that, O God of Israel, that you would bless me and enlarge my territory. Enlarge my territory. And what is territory? So sa literal nga pagsabot, ang territory referred to a physical land. No, murag teritoryo na ako ni or kabilin, no, sa mga Israelites. But alang ka nato karon isabay na teritoryo dire. Isabay na dakong asyenda. Siguro wala man, but for us territory is not just a property, it's possibility. Mga posibilidad. Amen? Because we know that the God nga atong ginasimba, ang Ginoo nga nagluwas ka nato is the God, is a miraculous God. Puno siya sa mga posibilidad. Ingon guys siya sa iyang pulong that if we have faith, no, all things are possible. Amen? So, dili man nag-speak ang territory sa kung naakay na inherit sa imong ginikanan, but this speaks of mga posibilidad sa imong kinabuhi. Karon, no? Enlarge my territory sa prayer, sa kinabuhi ni Jabez that also represents your sphere of influence. Your family, your friends, workplace, community. No? Ang imong teritoryo kung asa ka gibutang sa Ginoo, that is your place nga pwede yung ka i-improve, pwede ka i-bless sa Ginoo na ay mga posibilidad diya nga dapit kung asa ka gibutang sa Ginoo. Amen. Kung asa ka, kung unsang imong kahimtang karon. That's the mga possible nga butang nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Na diha ka panalanginan sa Ginoo. Your capacity for blessing, your skills, your resources and opportunities. Territory means ang kapasidad nga i-bless ka ni Lord. Kung nakay mga skill, no? Nakay resources, imong mga resources karon. Kung natay boldness na muduol sa Ginoo, Lord, bless my business. Amen. Lord, i-bless ang ako ang pang-adlaw-adlaw nga ginabuhat. Lord, ang akong trabaho. Nag-ampo ba ta sa atong mga trabaho nato? Di-pray ba nato atong mga amo, itong mga boss, atong company? You pray your company or nagsigil tag-reklamo sa atong company? No? But this could be an avenue nga i-enlarge ka sa Ginoo, i-bless ka ni Lord. Tagaan ka mga posibilidad din nga kung asa ka gibutang sa Ginoo. Mga opportunity nga i-improve ka, opportunity nga makahimo ka o something nga makapag-glorify sa Ginoo. Dili lang kay kung sa imong posisyon karon that God would give you another field na wherein unsay mo skills gamiton ka sa Ginoo. And that mga opportunities nga moabot sa imong kinabuhi. Your spiritual impact. How many lives ba nga imong na-inspire? No? How many lives nga imuhang nashiran sa pulong sa Ginoo? And that could be your territory. No? The place where God, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon. Did you pray for that? Lord, dili lang ko sige lang tig-type, tig-encode.
but I can also share what I've learned from you. Dili lang kutob din ha. Kung dili na ay mga posibilidad nga ipa-experience sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga butang nga sometimes dili nato gina-expect pero ato na siyang nasugatan. Gusto sa Ginoo nga mao ni ato ang nasa pangkasing-kasing. Namo ko tendency sa ato ano nga minta kay ngani na naman lang gid ko, ngani na gid ko. Or mingon ta nga dili na ko. Dili na ko. Pero sa life ni Jabez, bisan ingon ana ang lantaw sa mga tao sa iya pero wala na niya gitugutan. He desired for more. He prayed for more. Because he know unsa ang mabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And that what also sa mga believers sa ato nga panahon karon nga dili ta maging kontento sa unsa bitaw atong ginahimo, but let us desire nga maybe next year mao na pud akong buhaton para sa Ginoo. Amen ba? Kung karon na kay gihatag sa Ginoo, kung na kay prayer before nga mo na imong i-commit sa Ginoo, why not desire for more? Amen? Balo ka usang makaya o usang mabuhat sa Ginoo, able si Lord na makahimo sa pagmilagro sa imong kinabuhi. Sometimes we are afraid. Mahadlok ta mo take og risk. Mahadlok ta mulakang sa pagtuo. Sometimes doubtful ta. Nga basin kung buhat ko ani, basin katawaan ko nila or ani maguna na dahil ang ato ang mga sapa, no? Pero sa kinabuhi ni Jabez, mo ni ang iyang prayer. Enlarge my territory, Lord. Mga opportunities na akong mabuhat para sa imuha. Mga posibilidad na akong mabuhat, no? Para sa akong pamilya, para sa akong community. Even ang akong skills, Lord. I-enlarge. Kung namanday lang kakaroon, napay laing skill nga ihatag sa Ginoo, napay laing nga mga butang nga ihatag sa Ginoo. Kung imo nang i-desire, imo ihatag sa Ginoo ang tanan. Amen ba? Sometimes kanang wala na nato na acknowledge ba? Because sometimes mingon ta nga ako man ni eskwelahan, no? Hawt man ko ani. Mo man ni gifts sa ako ana ba? Na-use na lang ta ana. Without acknowledging nga ang source sa tanan nga naa sa ako is gikan sa Ginoo nga pwede pa gid na niya i-improve, pwede pa na niya i-multiply sa imong kinabuhi. Kaganyan na-mention si Kabi nga, gingnan niya si Hana, okay lang ba sa imo nga the rest of your life, magtamburin rin ka? So pa by desire na to para sa Ginoo. Si Hana, nagsugod naman po siya drums. Yan na po siya, gusto siya mag-Sunday school teacher. Praise the Lord. Amen? Isa ba yung nag-desire na si Hana lang? You know what? Dili na to limitahan na atong pagwalingon. Kaya even na small children, pwede na gamiton sa Ginoo. Ikaw, bright ka, maayo ka, pero dili available imong heart. Dili ba po mamugos ang Ginoo? Take note of this. The Lord sees our heart.
Kita niyo ang Ginoo ana. Dili ta mag-question kung naatay ginahangyo sa Ginoo nya dili mo abot sa tuwa because our heart is not in line sa iyang gusto. So, na-perceive ba nato nga Lord, next year, unsa ba ako mabuhat para sa imuha? Huh? Enlarge means kanang i-widen nato ato ang panglantaw. I-widen nato, i-deepen nato atong desire. Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong vision, i-widen nato. Dili lang dira, naglantaw. I-widen nato atong vision. Ang atong service, i-deeper nato, i-enlarge nato. Makuha ba nato? Kung unsa imong gibuhat karon na tuig, i-more pa nato. Dungagan pa nato ang effort the next week. Amen ba? Kung unsa ka gi-bless karon, diharap po na nag-matter kung unsa imong gibuhat para sa Ginoo. When you do more for the Lord will do more sa imong kinabuhi. Amen ba? Kung hesitant ka mabuhat para sa Ginoo, ang Ginoo po hesitant siya. Gusto sa Ginoo nga open ang atong kasing-kasing. Open for possibilities. Open for improvement. Open for growth. No? Pangandoy sa imong kasing-kasing alang sa kaymayaan sa Ginoo. Mo ni ang prayer ni Jabez, enlarge my territory, Lord. Nga dili lang diri sa land of Judah, but the other places, kasikbit nga mga lugar. That I can be a blessing. Dili lang diri sa Golden Hills. Kung dili dito sa imong trabahoan, asa ka nagtrabaho. Mahimo kang panalangin. Amen ba? Kung asa ka, gibutang sa Ginoo, ingon gani, bloom where you planted. I can share sa akong experience na ako sa school and the Lord also open opportunities para sa ako. Kabalo mo, we have this program sa school nga. We have this Monday morning fellowship. Every Monday, naagad na yung mga schedules me, na mag-gather mga teachers and staff. Gi-assignan ko nga maghimo kong schedule and topics and verses, word of the week, the whole year. First semester hanggang second semester. Gi-assignan ko ana. Sometimes mag-ano ko nga, maglisod ko. Hindi ba dali maghimangitag topic. Pero the Lord allows me to do that thing. And I take that as another field na gigamit ko sa Ginoo. Another avenue na mahimo nimo, everything that you do is for the Lord. And siguro kay pastora man ko, no? Mapud na ilang nakita. Pero it's not easy. Naa ka sa academy, naa ka sa imong mga imuhang katubang mga doctor of education, mga master of education. Pero I consider that another territory. Amen? Another place nga wherein mahimong mabuhat nimo kung unsay gihatag na skill sa Ginoo sa imuha. I remember before when I was in Bible school, maupod na akong trabaho. Was given the task, mag-schedule sa devotional sa mga estudyante, sa mga Bible student. Ug wala ako nag-expect nga maoral ko dahil na trabaho na ako karon. Nga naagi hapon ko anak nga field. So, I believe kung gibuhat na sa Ginoo sa kung kinabuhi sa inyo, usab.
lahi-lahi ta og mo field or lahi-lahi pag skill nga gihatag sa Ginoo. And I believe that the Lord has something for you. Pwede din mo mabuhat. That in line na makapahimaya sa Ginoo. Again, our territory represents our sphere of influence sa imong family, friends, workplace, and community. Your capacity of blessing, your skills, resources, and opportunities, and your spiritual impact, the number of lives you touch of God. Mga tao nga gi-entrust sa Ginoo sa imo. Mga tao nga nahimo nimong nasugatan. Ano niya na dagamit man ni ani niya sa purpose ni Lord. How many number of lives na imuhang na-sharean sa hugma sa Ginoo. And there, in letter B, atong makita din na the call of expansion, the call to expansion. So Jabez wasn't content with the small, painful inheritance his name suggested. He didn't pray, protect my small plot, but he prayed, enlarge it. Wala nag-ampo si Jabez na, Lord, proteksyonin ako, gamay nga luna. No? Lord, proteksyonin ang akong gamay nga, o gani? Gamay nga negosyo. Lord, but ang prayer ni Jabez is, Lord, enlarge. Lord, padak-ah. No? Kamatay yung mga galmay, Lord, salamat sa mansyon. Mansyon na lang sa langit. Amen? Ang ato ang naa kung unsa ang naa sa imuhang karon. No? Pray for God's blessing. Lord, i-bless ni nga skill nako kung ayaw ka mag-gitara, Lord, i-bless. Nga magamit pa ni siya. Si JR, natingala ko, o keyboard na po siya. Sa una, nag-gitara. Karon kabalo na po siya mo keyboard. Siguro mag-drum sa po siya sunod. And that's good. Amen? Kung Sunday school teacher ka sa mga bata sa una, I hope you can also teach. Naagihapon ka sa Christian education mo field. Amen? Desire for more para sa Ginoo. And I know the Lord, kana bang panalanginan ka? No, dili lang kay diha lang yun, maura na. Hindi po malipay ang Ginoo ni Ana because God has given you talents, gifts. Ang gusto sa Ginoo gamiton niya kung unsa niyang gihatag sa ako. Gusto gyud sa Ginoo ang consistent. No? Consistency nato diya sa atong pag-serve sa Ginoo. Si Jabez nag-pray siya nga wala siya nag-ingon nga, Lord, protect my small plot, or ningon siya nga, Lord, himuha, Lord, nga kanang unsa man ang gift nga nasa ako alam yun, Lord, ha? Ana, wala dili ingon ana ang prayer. But instead, he prayed for, Lord, enlarge it. Lord, kung naman kay negosyo karon, Lord, palagua akong negosyo. Amen? Kumuampo po taan na, naapod ang pagtuman. Kung sa po ang gusto sa Ginoo. Lord, help me na may mo kong successful. Pero dapat po, do your part also. Serve ka sa Ginoo. Base ang atong focus is to become successful. Nga nalimtan na ng ato ang Ginoo. Dili po na siya balance. It should be balanced. And everything that we do, we should acknowledge that the strength na naa sa tuwa, it comes from the Lord. No? Ang kaalam magikan kanimo comes from the Lord.
Dili ka mahimong successful kung wala ang tabang sa Ginoo. Amen? It should be balanced. We pray for more of the Lord, but still you are stagnant. Nahimong wala kay gimuhat para sa Ginoo. Ingon sino si Lord, dili po na fair, uy. You ask for me, you ask for promotion, you ask for success, and then, usay mong gibuhat. No? Very simple nga masabtan yun. We ask for more of the Lord, pero paghatag nato sa atong mga offering, halos dili ta mohatag. How can the Lord bless you? Hello, you get my point? No? Ingon si Jabez, Lord, enlarge my territory. Jabez desire nga ang Ginoo mag-bless sa iya. Wala siya nagpuyo kung unsa man tong meaning sa iyang name nga pain or sorrow. But Jabez prayed for more of the Lord. Okay, nasayod siya na dili bound ang iyang life sa meaning sa iyang ngalan, kundi ang iyang life in line diha sa Ginoo, because he know that the God nga iyang deserve is powerful and able nga mo prosper sa iyang kinabuhi. Amen ba? I hope that mauna ang butang sa akong kasing-kasing. No? Dili na to puingan ang mga dili bitaw makahatag sa atoa sa kanang kaayuhan ng mga negative kaayo. But instead, we have to wake up na kailangan din akong ibuhaton. Kaya mo ni makaglorify sa Ginoo. And the next thing is, the partnership. Sa life ni Jabez, o sa prayer niya, nag-ingon din sa may last phrases that, let your hand be with me. So, makita nato din na, i-acknowledge ni Jabez nga, dili po niya kaya kung siya ra. Amen? Makita nato din na, ang iyang prayer nga, Lord, let your hand be with me. So sa other side pa dahil ganyan na kinalimtan pag-share is that we must move beyond the boundaries of our fears, our doubts and past failures. No? Dili lang ta diha nakabangon, but we need to overcome those fears, no? Those doubts. Sometimes mag-una naman gud ang doubts sa ka basta dili na ko kaya. No? Enlarge my territory also means that we need to seek to grow in wisdom, grace, and opportunity. So, I hope nga this coming year or this year, we realize na kailangan na ako dahil i-overcome, kailangan ako bungkago ng mga kahadlok ka na ako. Should take the risk because God is with me. No? We should seek wisdom from the Lord. And number 3, the partnership. That Jabez acknowledged that God is his partner. Every day sa iyang kinabuhi, giila niya nga ang Ginoo iyang kauban. Because he knows that God's hand provides what? Kamot sa Ginoo, naghatag kaniya o guidance. Guidance for the new path. We must take. God's hand provides strength. Amen ba? Amen ba? No, ang kamot sa Ginoo mag-provide sa ato og kusog for the new responsibilities we must carry. I know na kay mga responsibilidad, pero dili ba yan na nato kaya kung wala gyud ang tabang sa Ginoo. God's hand provides protection. Amen?
keep me from harm. Mao na prayer ni Jabez. And enlarge my territory often attracts more spiritual battles. When we desire for more of the Lord, di po nato na malikayan nga the enemy also kanang dili po siya malipay na naga-ask ka, naga-desire ka para sa Ginoo. So we really need to come before the Lord every day sa atong kinabuhi nga Lord, giyahi ko, no? Pabangi ko, himuon na itong partner ang Ginoo sa imong pag-eskwela, sa imong negosyo, sa imong trabaho. No, kung asa ka gibutang sa Ginoo, make God your partner. Amen? Because He is the source of guidance, because He is the source of strength, He is the source of protection. Kaya kung kita-kita lang sa itong kabalingong, hindi na ito kaya. Eh wala ba yung kita kabaloon sa mahitabo sa umalato? So I hope nga, this would remind us that every day we need the Lord. Amen? We need His hand nga muagak sa tua sa kapaingon. Amen? Muagak sa tua, mutudlo sa ato unsay amay natong buhaton. Because there are times nga kanang sa tua na lang ta kagalingon magsalig. Pero naa ang kamot sa Ginoo mahimong hapsay ang kinabuhi kung naa ang giya sa Ginoo. Amen ba? Pag magbuot-buot ta, diha magsugod ang mga complications sa life. We need the hand of the Lord to teach us. Allow the Lord to correct us. Amen? No, ang kamot sa Ginoo mo disiplina po sa tua. Mubunal sa tua. Remember that. Kay gihigugma ka sa Ginoo, disiplinahon gyud ta sa Ginoo. Ang kamot sa Ginoo dili lang nagagiyang, ang kamot sa Ginoo dili lang naghatag og kusog, ang kamot sa Ginoo dili lang naghatag og proteksyon, but ang kamot sa Ginoo naghatag usab og disiplina. Amen. Kung wala na ta na in line din na sa Ginoo, sa will ni Lord, na pwede gyud ta balik asa naman ka. Buot naman ka sa imong life, pero no? And the Lord would reveal things nga ma-realize ko nato nga wala naman daay ko diha sa will ni Lord. So let us be aware, no? Kay basin magpatuyang lang po ta sa atong debate nga wala nato na una-una ang sitwasyon ra ay nga imong nasugatan karon mo ingon ana imong kinabuhi, because it is the result of your decision. It is the result kung unsa imong ipakita ko diha sa Ginoo. And sometimes we blame the Lord. Ano man di akong kinabuhi, Lord, ani man. Kumusta man pod ang imuhang relasyon sa Ginoo. No? Again, let us be reminded that we always need the Lord, especially karon nga katapusan ng mga panahon. Amen? Dili ta kanang kumpiyansa kay the enemy nag-work siya 24/7. Pero pag mag-relax ta sa atong pag-serve sa Ginoo, sa atong pag-commune sa Ginoo, paghimo og communication sa Ginoo, basin murag feeling nato usahay mingon kalayo naman kay ka Lord. Ya ikaw ra dayto, kita ra dayto nagpalayo sa Ginoo. Kay wala na kumpiyansa na kaayo. We are overwhelmed with the things na feel sa mga tao sa imong palibot, mga comments, mga nahimo na tang sensitibo. Let us not forget.
Ang Ginoo is just a prayer away. Ampo mutawag lang kita sa iya and make him as our partner. And number 4, ang result sa prayer ni Jabez is that God granted his request. No? Gitubag sa Ginoo ang iyang prayer nga Lord, enlarge my territory. Bless me. Let your hand be with me and keep me from harm. Ano prayer ni Jabez ang kinabuhi. And God granted his request. This is a powerful reminder sa ato ang tanan that when we pray, prayers that align with God's heart, a prayer na naay kasing-kasing, nga nag-desire sa growth, nag-desire of influence, He listens and answers. Amen? When our heart is in tune, diha sa will ni Lord, when we pray, the Lord listens. Amen? Kung ato kasing-kasing in line din na sa Ginoo, the Lord hears us. Jeremiah 33:3 it says that call unto me and I will answer thee and I will show you great and mighty things na wala pa daw nato na experience. Kinahanglan lang yun ang atong kasing-kasing in line nga na sa Ginoo. Kinahanglan lang yun ang atong heart nakapahimuot at ubangan sa Ginoo. Nganong dili matubag akong prayer? Usahay? Check po na to atong kasing-kasing. Check na to atong attitude at ubangan sa Ginoo. Check na to ang atong motive. No? Nganong dili man matubag sa Ginoo? Lord, what's wrong with me? Lord, naba ko yung nabuhat na wala ka manipay? No? Naba ko yung actions, Lord, na nakapasubo sa imuha Ginoo? No? Why not i-realize na to? Kaya again, there are things nga wala na hitabo sa akong kinabuhi because just sa ako lang itong binuhata. And then, mo blame na yung ta. Ano man ni Lord, mo question na sa Ginoo. Kung mo ano pa na si Lord, no? O dibol, maluwong na to yung voice, mingon na siya ka. Pangutan na imong self. Ask yourself. So let's always check. Sa prayer ni Jabez, nakita sa Ginoo sa iyang kinabuhi and God granted his request. This is a very kanang prayer ba, intense na prayer ni Jabez because again, sa iyang kinabuhi ba, na Lord, dili ko magpabilin aning meaning sa kungalan na magpuyo ko puyo ko sa kaguol, no, kalisod, sa kasakit. But I want you, Lord, to do instead kaninga sorrow, kininga pain, but I want you to mahimo mo drive sa akong kinabuhi. Enlarge my territory. Bless me, Lord. Keep me from harm. Una ang iyang prayer. And that's very powerful prayer ni Jabez sa iyang kinabuhi. And that kana nga prayer pwede po nato na nga buhaton para sa Ginoo. Amen? Amen? Lord, you bless my studies, Lord. Lord, bless my family. Amen? Bless akong trabaho, Ginoo. Mao lang gina ang gusto sa Ginoo nga we need to tell Him unsa ang naasulod sa tong kasing-kasing. Isa pod nga butang nga dili pod nato ma-deceive siya. Dili nato siya mailad ang Ginoo. Dili nato siya maano ba? Kabalo man gyud siya tanan. Kabalo man gyud siya kung unsa ang ato ang
ato ang buhaton. Mao na nga di pud sometimes di pud i-allow ni Lord na ihatag na sa imo ha, because maybe that could bring your life ba into kanang mahimong miserable imong kinabuhi kung itubutan ka sa Ginoo ni ana nga imong desire. Mo again, unsa ato mga desire, ato gyud ikonsulta sa Ginoo. Lord, will ba ni nimo? Lord, mo ba ni imong gusto? Okay, sometimes ang ato lang nakita nga diha lang. Pero the Lord sees beyond because He is a limitless God. He is the God of the future. Kung ikaw Kristohanon, imong gihatag imong kaugmaon diha sa Ginoo, then the Lord prepares something for you. Only provided nga ikaw mutuman mo continuous imong relationship sa Ginoo. Amen ba? So Jabez was born in pain but prayed for a blessing. He was named for sorrow but was known for honor. So our limitations, no, sa atong kinabuhi are not permanent. Boundaries. Nung duman na to, natay mga limitations pero dili na siya permanente. There are things na allow ni Lord na i-break ng limitations for us to see His wonders. For us to see His power. Amen? God wants to take that pain sa atong past, no? And use it as a launching pad for a powerful future. Amen? Sometimes the Lord would allow circumstances, would allow trials sa atong life, kaya i-prepare po kaniya for a better you. Amen? For a better kanang place kung asa kay butang sa Ginoo. Just kanang i-align lang yun nato atong kasing-kasing sa Ginoo because He knows everything. The things happen for us today, na siya connection sa future. Kung grabe imong pagsulay karon, maybe the Lord is preparing you for something best. Amen? Tuo ba ta na? Karon siguro ingon ani imong na-experience mo, ingon ka nga, saan man akong ginabuhi, pero wala ka kabalo nga, the Lord is preparing you, the Lord is training you, the Lord is showing you nga naa day something nga buhat, ing ana nga sitwasyon usab sa umalabot. And then, dili na ka maglisod because the Lord is teaching you na, gitrain na ka sa Ginoo. Amen ba? So, kaniya itong pagservisyo sa Ginoo, no? Mingon kapoy man pastor. Tinuod man, kapuyon man ta, kay tao man ta. But again, naang kamot sa Ginoo nga muhatag sa atong strength. Amen? Kapuyon man kita, kay tao man ta. Pero naa ang kusog sa Ginoo. Lord, walang-wala na ko. Pero naa ang provision sa Ginoo. Amen? Lord, di ko kabalon sa kong buhaton. Pero naa ang guidance ni Lord. Just allow Him. Kulang lang ang yun taduo sa Ginoo. Kulang lang yun taog kanang intense nga pagsampit sa Ginoo. Mupiko atong tuhod. Well, when is the last time ba nga nag-ampo ka nga nagluhod ka? Or nag-ampo na lang karon naghigda nagpiyo? Hello? Hello? Kano sa abato nga nag-ampo ka nga grabe gyud imong damoy-ngoy sa Ginoo? Diha lang ba to sa kay inid ka? Inid ka? Kana atas pag kinahanglan nga gusto na to panaugon ang Ginoo pabuhaton ng milagro kay para motubag sa tong prayer. Pero katong hayahay ka, katong maana kay kwarta, nakahimo ba ka sa pag-ampo niya na? Tinuod, no? So, let's be serious at that in this time ba nga karon nga panahon easy lang ang tanan. Easy lang kaayo ang tanan. It's just a tip sa imong hand
pwede na ka, naana ka ng cashless and all, documents and all. Wala na gyud ka lisod-lisod. Pero when was the last time you asked help for the Lord? Lord, I need you now. Lord, I need you to do things sa akong kinabuhi. Lord, dili na ako ni maabot kung wala ka. When was the last time na i-acknowledge nato ang Ginoo? He is the God who prepares you. And He is the God who is i-provide sa Ginoo mong needs because nakita sa Ginoo mong kinabuhi. Nga, in line ang imuhang heart ni kaniya. So siguro this year, kung mao niya ang atong prayer like Jabez, I hope na atong ma-apply sa atong kinabuhi. We should not live on negative things. Always nato madungog. But instead, Lord, kung unsay mo isulti sa kuha mo na akong tuuhan, Lord. Dili ning mga tao na sa kong paligid. Amen ma? Some people who told us names na, or may mo declare sa to, ikaw, di ka daghang mga story. Pero di ko matuo na sa ila, Lord. Matuo ko kung sa imong gingon sa kuha. But the Lord says to us that He knows He has a plan for all of us. Plan to prosper us, not to harm us. Plan to give us hope and a future. In Jeremiah 29 verse 11. But sometimes na yung mga estudyante akong malunggan nga dali na kayo sila ma-discourage kay giingnan daw silang ginikanan ngayon naami sila nawadaan ko church na ako ganan sa eskwela nga naman tingnan ko sa kong mama nga di na ko maabot sa kong kinabuhi kay pabadlo ra dito nya tinuod ay na namamangka kay mabuhat anak. Gusto day kagingon na anak rin mong life? Dili, sure, o unya. Nganong apektuhan man ka. Siguro, nagpabadlong yun ka po. So, sometimes ing anak, but we should always remember kung unsa ang word na gihatag sa Ginoo sa imo. Amen? I am a child of God. He is my provider. No? He is with me. Amen? No, mao na atong barugan, mao na atong tindugan ang promises ni Lord. And that, I hope nga mao na mag-motivate sa ako in coming year. Wala na po kabalon sa may tamo 2026. But we know that God is the same yesterday, today, and forever. He provides, He heals, He guides, He protects. Isa pa, muna sa Ginoo tanan, so dili ka mabalakan. Amen ba? Amen. Praise the Lord. I hope that encourage us. Ma-remind ta, Lord, our prayer ba nga, Lord, I want to do more for you. Enlarge my territory. So this morning, I encourage you nga, matindog ta, and let's come to the Lord in worship and in prayer.